Isang gabi noong Mayo 2018, magkasama sa loob ng isang silid ang 30 taong gulang na Filipina domestic worker na si Lorraine Villarta at ang kanyang among si Khalid Aldosari. Pareho silang walang saplot at malinaw na hindi sapilitan ang nangyayari. Kusang loob na pumayag si Lorraine at higit na kakaiba sa lahat. Alam mismo ng asawa ni Khalid na si Samira Aldosari ang tungkol sa kanilang pagsasama nung gabing yun. Hindi yun bunga ng isang lihim na relasyong bigla lamang nabuo. Ilang araw bago nito, kinausap ni na Khalid at Samira si Lorraine tungkol sa isang sensitibong kasunduan. Halos 10 taon ng kasal ang mag-asawa, ngunit hindi sila nagkakaroon ng anak. Matapos ang ilang taon na pagpapagamot at paulit-ulit na pagkabigo, nagsimula silang maghanap ng ibang paraan upang magkaroon ng batang maituturing nilang sarili. Doon nila naisip si Lorraine. Matagal na itong nagtatrabaho sa kanilang bahay. Malusog ang pangangatawan at pinagkakatiwalaan na nila. Inalok nila ang Filipina ng halagang katumbas ng 3 milyong piso, kapalit ng pagdadala sa isang bata para sa kanila. Ngunit hindi ordinaryong surrogacy arrangement ang nais ng mag-asawa. Gusto nilang si Khalid mismo ang maging ama ng sanggol at mabuo ang bata sa natural na paraan. Sa halip na dumaan sa isang medical fertility procedure, kinakailangang magkaroon ng pisikal na pagniniig sina Khalid at Lorraine hanggang sa mabuntis siya. Malaking desisyon yun para kay Lorraine. May asawa at anak siyang naghihintay sa Pilipinas. Alam niyang kapag pumayag siya, may gagawin siyang hindi alam ng sariling pamilya. Ngunit mahirap ding baliwalain ng 3 milyong piso. Sa kanyang isip, sapat ang halagang yon para mabayaran ang kanilang mga utang at tuluyang mabago ang kalagayan ng kanyang pamilya. May isa pang dahilan kung bakit naging mahirap para sa kanya ang tumanggi. Matagal nang may lihim na paghanga si Lorraine kay Khalid. Sa araw-araw niyang paninilbihan sa bahay, hindi niya maiwasang mapansin ang kanyang amo. Kapag maayos itong nakabihis bago pumasok sa trabaho o nakikipagbiruan sa kanya habang naghahanda siya ng pagkain, may nararamdaman siyang hindi niya kailanman ipinahalata. Alam niyang mali yun. Pareho silang may asawa. Kaya sa loob ng mahabang panahon, pinili niyang itago ang kanyang nararamdaman at ipagpatuloy ang trabaho na parang walang kakaiba. Hanggang sa dumating ang alok na hindi niya kailanman inaasahang marinig. Para kay Lorraine, ang 3 milyong piso ay maaaring maging sagot sa problemang pinansyal ng kanyang pamilya. Kasabay nito, ang lalaking kailangang maging ama ng batang kanyang dadalhin ay siya ring lalaking matagal na niyang lihim na pinagnanasaan. Sa huli, pumayag siya. At nang dumating ang gabing napagkasunduan, isinakatuparan ni na Lorraine at Khalid ang plano habang alam ni Samira ang nangyayari. Makalipas ang ilang linggo, isang pregnancy test ang nagbigay ng resulta ng matagal nang hinihintay ng mag-asawa. Buntis si Lorraine. Labis ang tuwa ni na Khalid at Samira. Nangako silang aalagaan siya sa buong panahon ng kanyang pagbubuntis at ibibigay
ang napagkasundoang 3 milyong piso matapos niyang manganak. Para sa tatlo, tila maayos na ang lahat. Ngunit, libo-libong kilometro ang layo sa Pilipinas. May isang lalaking naghihintay sa pagbabalik ni Lorraine nang walang kaalam-alam sa kasunduang ginawa ng kanyang asawa. Bago pa man mangibang bansa si Lorraine Villarta, payak lamang ang buhay ng kanyang pamilya sa Pangasinan. Hindi sila mayaman, ngunit nakakaraos sila sa pang-araw-araw na pangangailangan sa pamamagitan ng kanilang maliit na kinikita. Nakilala niya ang kanyang asawang si Vladimir habang pareho silang nagtatrabaho sa isang hypermarket. Cashier noon si Lorraine habang bagger naman si Vladimir. Dahil madalas silang magkasabay sa trabaho, naging magkaibigan sila. Hanggang sa kalaunan ay nauwi na ito sa pag-iibigan. Makalipas ang ilang taon, nagpakasal sila at nagkaroon ng isang anak na lalaki. Ngunit habang lumalaki ang kanilang anak, kasabay ring dumarami ang mga gastusin. Nagkaroon sila ng mga problemang pinansyal hanggang sa unti-unting mabaon sa utang. Dahil hindi sapat ang kanilang kinikita, nagsimulang maghanap ang mag-asawa ng paraan upang makabangon. Si Lorraine ang nagpresentang mga ibang bansa. May kakilala siyang nakapagtrabaho bilang domestic worker sa Middle East at nalaman niyang mas malaki ang maaari niyang kitain doon kaysa sa sahod niya sa Pilipinas. Noong una ay tutol si Vladimir. Ayaw niyang lumaki ang kanilang anak na malayo sa ina. Ngunit nang makita nilang hindi na sapat ang kanilang kinikita upang mabayaran ang mga obligasyon, pumayag na rin siya. Napagkasunduan nilang pansamantala lamang ang pangingibang bansa ni Lorraine. Magtatrabaho siya, mag-iipon, at kapag nakabangon na sila sa utang, ay tuluyan na siyang uuwi. Sa unang mga taon sa Middle East, naging maayos naman ang kanyang kalagayan. Regular ang kanyang sahod at hindi siya nakararanas ng seryosong problema sa tahanan ni Khalid at Samira. Habang tumatagal, naging komportable rin siya sa kanyang mga amo, lalo na kay Khalid. Hindi ito mailap sa kanilang mga kasambahay at paminsan-minsan nga ay nakikipagbiruan pa ito sa kanya. May pagkakataon ding ipinagtatanggol siya nito kapag napapagalitan ni Samara dahil sa maliit na pagkakamali. Ang ganoong pakikitungo ang unti-unting naging dahilan para magkaroon ng ibang pagtingin si Lorraine sa kanyang amo. Ngunit alam niyang may mga hangganan ang lahat. May asawa si Khalid at may sariling pamilya din siya na naghihintay sa Pilipinas. Kaya itinago niya ang kanyang nararamdaman. Samantala, regular pa rin ang komunikasyon niya kay Vladimir. Sa kanilang mga video call, karaniwang pinag-uusapan nila ang kalagayan ng kanilang anak, ang perang naipon ni Lorraine at ang mga plano nila kapag nakauwi na siya. Para kay Vladimir, may malinaw na dahilan ang ilang taong pagkakalayo nila. Ang bawat araw na wala si Lorraine ay bahagi lamang ng sakripisyong kailangan nilang gawin upang magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. Buong tiwala siyang naghihintay sa asawa. Hindi niya alam na habang pinag-uusapan nila ang mga plano nila bilang pamilya, meron ng isang bagay na hindi kayang sabihin sa kanya si Lorraine. Nang tanggapin nito ang alok ni Khalid at Samira,
Pinili niyang huwag ipaalam kay Vladimir ang kasunduan. Sa halip, naisip ni Lorraine matatapos din naman ang lahat kapag naipanganak na niya ang bata. Ibibigay ang sanggol sa mag-asawa, matatanggap niya ang perang ipinangako, at makakauwi siya sa Pilipinas para magsimula silang muli. Ngunit may isang bagay na hindi niya lubos na napaghandaan. Habang lumilipas ang mga buwan, hindi pala mananatiling lihim ang kanyang pagbubuntis. At ang unang taong makakapansin nito ay hindi ang kanyang asawa. Sa mga unang buwan ng pagbubuntis ni Lorraine Villarta, hindi pa mahirap itago ang kanyang kalagayan. Nagpatuloy ang kanyang buhay sa tahanan ni Khalid at Samira. Ngunit kapansin-pansin ang pagbabago sa pakikitungo sa kanya ng mag-asawa. Binawasan ang kanyang mga gawain at hindi na siya pinagbubuhat ng mabibigat na gamit. Mas maingat na rin ang pagkaing inihahanda para sa kanya at madalas siyang pinapagpahinga ni Samira. Nagsimula na ring maghanda ang mag-asawa para sa pagdating ng sanggol. Isang bakanting silid sa bahay ang unti-unting inaayos ni Samira para gawing nursery. Bumili siya ng ilang gamit at damit na kakailanganin ng bata. Ngunit habang lumalaki ang tiyan ni Lorraine, mas nagiging mahirap naman ang pagtatago niya sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Dati ay halos gabi-gabi silang nagvi-video call ni Vladimir. Nang magsimulang mahalata ang pagbabago sa kanyang katawan, unti-unti niyang binawasan ang mga tawag. Madalas niyang idahilan na pagod siya sa trabaho o mahina ang internet. Kung minsan naman ay audio call na lamang ang kanyang sinasagot. Noong una hindi yun pinaghinalaan ni Vladimir. Alam niyang mahirap ang trabaho ng asawa bilang domestic worker at inakala niyang natural lamang itong mapagod. Hanggang sa isang video call, napansin niyang tila tumaba si Lorraine. Mas bilog ang mukha nito kumpara nung mga nakaraang buwan. Nang tanungin siya tungkol dito, sinabi ni Lorraine na maaring epekto lamang yon ng pagkain at pagbabago sa kanyang katawan. Tinanggap muna ni Vladimir ang paliwanag. Mula noon, naging mas maingat si Lorraine tuwing magkausap sila. Madalas ay mukha at balikat lamang ang nakikita sa camera. Kapag kailangan niyang tumayo, gumagawa siya ng paraan para hindi makita ang kabuuan ng kanyang katawan. Sa isang pagkakataon, humiling si Vladimir na magkaroon sila ng mas pribadong video call gaya ng paminsan-minsan nilang ginagawa bilang mag-asawang nasa LDR upang kahit papano ay mag-init ang kanilang pagsasama. Tumanggi si Lorraine. Sinabi niyang pagod siya at wala sa kondisyon. Nang subukan pa siyang lambingin ni Vladimir, nainis si Lorraine at tinapos ang tawag. Hindi alam ni Vladimir na hindi simpleng pagod ang dahilan, kundi dahil ito sa malaki na ang tiyan ng kanyang asawa at sapat ang isang maling galaw para mabunyag ang lahat. Hindi lamang kay Vladimir nagsimulang umiwas si Lorraine. Dati, tuwing day off ay nakikipagkita siya sa iba pang Filipina domestic worker sa kanilang lugar. Isa sa pinakamalapit niyang kaibigan doon, si Melanie Roca. Madalas silang kumain sa labas, mamili ng mga padala para sa pamilya o simpleng magkwentuhan tungkol sa buhay nila sa ibang bansa. Ngunit nang hindi na kayang itago ni Lorraine ang kanyang tiyan, tumigil siya sa pagsama.
Sa tuwing inaaya siya ni Melanie, palagi siyang may dahilan. Minsan ay masama raw ang kanyang pakiramdam. Sa ibang pagkakataon naman ay sinasabi niyang may ipinagagawa sa kanya sa bahay. Lumipas ang ilang buwan na hindi sila nagkikita. Nagsimula nang mag-alala si Melanie. Mas madalang na ring sumagot si Lorraine sa kanyang mga mensahe at kapag tinatanong tungkol sa kalagayan nito, maikli lamang ang kanyang sagot. Dahil alam ni Melanie na may ilang kababayang domestic worker na natatakot magsumbong kapag nakararanas ng problema sa kanilang pinagtatrabahuhan, naisip niyang maaaring may pinagdaraanan ang kanyang kaibigan na ayaw o hindi nito kayang sabihin. Isang hapon, napadaan si Melanie malapit sa lugar kung saan nakatira sina Khalid at Samira. Dahil matagal na niyang hindi nakikita si Lorraine, nagpasya siyang dumaan upang tiyaking maayos ang kalagayan nito. Habang nasa labas siya ng bahay, saglit niyang nakita sa bintana ang isang pamilyar na babae. Si Lorraine iyon. Ngunit hindi mukha ng kaibigan ang agad na nakakuha ng kanyang pansin, kundi ang tiyan nito. Sa kanyang nakita, malinaw na ilang buwan nang nagdadalang tao si Lorraine. Natigilan si Melanie dahil alam niya na may asawa at anak ang kaibigan sa Pilipinas at matagal na nila itong hindi nakakasama. Wala ring nabanggit si Lorraine tungkol sa pagbubuntis sa kanilang mga nakaraang pag-uusap. Hindi alam ni Melanie kung sino ang ama ng bata o kung paano nangyari yun. Ngunit dahil sa ilang buwang pag-iwas ni Lorraine at sa biglaang pagbabago ng kilos nito, isang mabigat na posibilidad ang unang pumasok sa kanyang isipan. Baka hindi ginusto ng kanyang kaibigan ang nangyari at ikinukulong upang hindi makapagsumbong. Matapos makita ang kalagayan ni Lorraine, hindi muna siya direktang hinarap ni Melanie. Wala siyang sapat na impormasyon upang malaman kung ano talaga ang nangyari. Ang tanging malinaw sa kanya ay ilang buwan ng buntis ang kaibigan at tila sinasadya nitong ilihim ang kanyang kalagayan. Dahil dito, humingi si Melanie ng payo sa ilang miyembro ng Filipino community na kanyang pinagkakatiwalaan. Ipinaliwanag niya ang matagal na pagkawala ni Lorraine sa kanilang mga day off, ang pagiging mailaf nito sa mga mensahe at ang pagbubuntis na nakita niya mismo. Nabahala rin ang kanyang makausap dahil nagtatrabaho at nakatira si Lorraine sa bahay ng kanyang amo. Hindi nila agad inalis ang posibilidad na maaaring may nangyaring labag sa kanyang kalooban. Napagpasyahan nilang hanapin ang pamilya nito sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng social media, natunto nila ang asawang si Vladimir Villarta. Nang makatanggap si Vladimir ng mensahe mula sa isang taong nagpakilalang kaibigan ni Lorraine, una niyang inakala na maaring scam lamang yun. Ngunit nagbago ang lahat nang sabihin sa kanyang buntis ang asawa. Hindi agad naniwala si Vladimir. Matagal nang nasa ibang bansa si Lorraine at wala ni isang beses itong nagbanggit na nagdadalang tao. Sa mga huli nilang pag-uusap, wala rin itong sinabi tungkol sa anumang seryosong problema. Agad niyang tinawagan ang asawa. Hindi sumagot si Lorraine. Sinubukan niya itong tawagan ng ilang beses, ngunit wala pa rin siyang nakuhang sagot. Sa halip na pagtataksil, ibang posibilidad ang unang pumasok sa isip ni Vladimir. Naisip niyang baka may masamang nangyari kay Lorraine
at natatakot lamang itong magsabi. Ang mga pag-iwas nito sa video call na dati niyang hindi binibigyan ng kahulugan ay biglang naging dahilan upang lalo siyang mabahala. Humingi ng tulong si Vladimir sa mga kinauukulang tanggapan sa Pilipinas. Kasabay nito, nakipag-ugnayan din ang ilang miyembro ng Filipino community sa mga opisyal na maaaring tumulong upang malaman ang tunay na kalagayan ni Lorraine. Sa pamamagitan ng koordinasyon sa Philippine Embassy at mga kinauukulan sa bansang pinagtatrabahuhan niya, napuntahan ang tahanan ni Khalid at Samira. Doon nila nakita mismo si Lorraine. Malaki na ang kanyang tiyan at hindi na maitatago ang pagbubuntis. Ngunit ang inaasahang pagtulong sa isang posibleng biktima ay naging mas komplikado nang kausapin siya ng maayos ng mga kinauukulan. Nang tanungin kung nais niyang umalis sa bahay, tumanggi si Lorraine. Nilinaw niyang hindi siya kinukulong. Hindi rin siya pinilit na manatili roon at wala siyang hinihinging tulong upang makatakas mula sa kanyang mga amo. Dahil dito, kinailangang malaman kung paano siya nabuntis at kung bakit tila walang kaalam-alam ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Doon na naubusan ng dahilan si Lorraine. Sa harap ng mga kinauukulan, inamin niyang walang ginawang sapilitan sa kanya sina Khalid at Samira. Kusang loob siyang pumayag sa kasunduang inalok ng mag-asawa. Kasunod nito ang pinakamahalagang detalye. Si Khalid ang ama ng batang kanyang dinadala. Para kay Melanie, malayo yon sa sitwasyong kanyang kinatatakutan. Ang kaibigang inakala niyang kailangang iligtas ay hindi naman pala biktima ng pamimilit. Sa halip, may kasunduang ilang buwan nitong sinadyang ilihim. Dahil sa pagpasok ng mga kinauukulan, hindi na kayang manatili lamang sa loob ng bahay ni Khalid at Samira ang nangyari. Umabot na ang katotohanan sa mga taong hindi dapat makaalam ayon sa orihinal na plano ni Lorraine. At higit sa lahat, umabot na ito kay Vladimir. Wala nang saysay pa ang pagtatago. Si Lorraine mismo ang tumawag sa kanyang asawa at inamin ang buong pangyayari. Ipinaliwanag niyang inalok siya ni Khalid at Samira ng 3 milyong piso upang magdalang tao para sa kanila. At kusang loob naman niya itong tinanggap bilang kasunduan. Hindi agad nakapagsalita si Vladimir sa bigat ng kanyang nalaman. Ngunit ang higit na masakit para sa kanya ay nang malaman kung paano nabuo ang batang dinadala ng asawa. Hindi kasi dumaan sina Lorraine at Khalid sa isang medical procedure. Nagkaroon talaga sila ng pisikal na relasyon. Para kay Vladimir, doon na nagbago ang kahulugan ng buong pangyayari. Hindi na niya ito nakita bilang isang kakaibang kasunduang ginawa lamang dahil sa pera. Para sa kanya, pagtataksil na yun. At habang unti-unting nauunawaan ni Vladimir ang lawak ng ginawa ng kanyang asawa, nagsimula namang magkaroon ng panibagong problema si Lorraine sa Middle East. Matapos mabunyag ang kasunduan, hindi na naging simple ang sitwasyon ni Lorraine sa Middle East. Ang isang pribadong usapan na inaasahan nilang matatapos lamang sa pagitan nila ni Khalid at Samira ay umabot na sa mga kinauukulan. Kinailangang suriin ang kanyang kalagayan bilang isang forensic domestic worker, pati na ang kontrata
at iba pang usapin na may kaugnayan sa kasunduang pinasok niya sa kanyang mga amo. Dahil dito, kalaunan ay naayos ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Hindi yun bahagi ng plano ni Lorraine. Ang inaasahan niya ay manatili pa sa Middle East hanggang sa manganak siya. Ibigay ang sanggol kina Khalid at Samira, tanggapin ang napagkasundoang halaga at saka lamang umuwi sa kanyang pamilya. Ngunit hindi na yon nangyari. Malaki na ang kanyang tiyan nang bumalik siya sa Pilipinas. Ang dating OFW na umalis para makaipon para sa pamilya ay umuwing buntis at halos walang ipon. Pagdating niya sa kanilang bayan sa Pangasinan, hindi rin nagtagal bago nalaman ng ilang kamag-anak at kapitbahay ang kanyang kalagayan. Mahirap itago ang nangyari dahil alam ng mga taong malapit sa kanila kung gaano katagal na magkahiwalay sina Lorraine at Vladimir. Nagsimula na ang mga tanong at usap-usapan. Ngunit higit na mabigat para kay Lorraine ang sitwasyon sa loob ng sarili nilang tahanan. Magkasama man silang muli ni Vladimir, malinaw na hindi na katulad ng dati ang lahat. Hindi basta nawala ang sakit na idinulot ng kanyang ginawa dahil lamang nakauwi na siya. Para kay Vladimir, hindi lamang ang pagkakaroon ng ibang ama ng batang dinadala ni Lorraine ang problema. Mas mabigat para sa kanya ang katotohanang ilang buwan siyang walang kaalam-alam habang patuloy silang nag-uusap tungkol sa kanilang pamilya at sa kinabukasang pinaplano nilang dalawa. Maging ang kanilang anak ay nakaramdam ng pagbabago. Hindi man ito lubos na nauunawaan ang dahilan, napansin nitong hindi na katulad ng dati ang pakikitungo ng kanyang mga magulang sa isa't isa. Sa kabila nito, hindi pa tuluyang nawawalan ng pag-asa si Lorraine. May natitira pa siyang pinanghahawakan. Ang pangako ni Khalid at Samira. Naniniwala siyang kapag naipanganak na ang sanggol, kukunin ito ng mag-asawa at matatanggap pa niya ang 3 milyong piso. Umaasa siyang kahit hindi na mababago ang nangyari, maaari pa ring magkaroon ng kabuluhan ang desisyong ginawa niya kung maiaahon naman ito sa problema ang kanyang pamilya. Kaya habang hinihintay ang kanyang panganganak, sinikap ni Lorraine na makipag-ugnayan kina Khalid at Samira sa tulong ng ilang kakilala sa Middle East. Naging mailap ang mag-asawa at hindi siya kaagad nakatanggap ng tugon. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang araw ng kanyang panganganak. Isinilang ni Lorraine ang isang malusog na sanggol. Matapos makarecover, agad niyang ipinaalam sa mag-asawa ang balita. Nagpadala siya ng larawan ng bata at ipinaalam na handa na siyang tuparin ang kanyang bahagi sa napagkasunduan. Ilang linggo pa siyang naghintay ng sagot bago dumating ang isang mensahe mula kay Khalid. Ngunit hindi iyon ang sagot na matagal niya nang hinihintay. Nagbago na ang desisyon ng mag-asawa dahil sa pagkakabunyag ng kanilang ginawa. Pagpasok ng mga kinaukulan at mga komplikasyong maaaring idulot ng kanilang kasunduan. Ayaw na nilang ipagpatuloy ang plano. Hindi na nila kukunin ang sanggol at hindi na rin nila ibibigay ang 3 milyong piso. Doon na tuluyang gumuho ang plano ni Lorraine mula pa noong pumayag siya sa alok. Ang perang inaasahan niya upang makipagsimula silang muli ay hindi na niya makukuha. Mas mabigat pa rito, naiwan sa kanya ang batang hindi niya kailanman inasahang siya mismo ang magpapalaki.
naging mahirap ding habulin ang legalidad ng kanyang kasunduan. Magkaibang bansa ang kinaroroonan ng mga taong sangkot. Magkaiba ang batas at maraming usaping kailangang linawin tungkol sa pagkilala sa bata. Pananagutan ng ama ang kanyang anak dahil wala naman talagang kakayahan si Lorraine para tustusan ang anumang legal na labanan. Habang sinusubukan ni Lorraine na harapin ang panibagong responsibilidad, tuluyan namang lumayo ang loob ni Vladimir. Hindi na nito nakayang ibalik ang dating pagsasama nila. Sa tuwing nakikita niya ang sanggol, hindi niya maiwasang maalala ang kataksilan ni Lorraine. Unti-unti ring naapektuhan ang kanilang panganay. Sa gitna ng tensyon sa tahanan, mas naging malapit ito kay Vladimir. Nang tuluyan ng maghiwalay ang mag-asawa, pinili ng bata na manatili sa kanyang ama. Humingi ng legal na payo si Vladimir at nagsimula ng proseso para sa kanilang legal separation. Sa mga sumunod na taon, namuhay ng magkahiwalay sina Vladimir at Lorraine. Si Vladimir ang pangunahing nag-alaga sa kanilang panganay, habang naiwan naman kay Lorraine ang responsibilidad sa batang isinilang niya mula sa kasunduan. Sa puntong yon, malayo na ang buhay ni Lorraine sa hinaharap na minsan niyang inakala. Umalis siya sa Pilipinas upang makaahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Nang dumating ang pagkakataong kumita ng halagang hindi niya kayang ipunin, kahit na anong kayod ang kanyang gawin, naniwala siya na maaari niyang isugal ang isang lihim kapalit ng mas magandang buhay. Ngunit ang inaakala niyang pansamantalang kasunduan ay pagkakaroon pala ng permanenteng bunga. Hindi dumating ang 3 milyong piso. Naiwan ang isang bata na wala namang kasalanan sa mga desisyong ginawa ng matatanda sa paligid nito. Nasira ang tiwala ng kanyang asawa. Lumayo sa kanya ang kanilang panganay at ang pamilyang nais niyang iahon ang siya ring tuluyang nagkawatak-watak. Sa huli, ang pinakamahalagang nawala kay Lorraine ay hindi ang perang ipinangako sa kanya, kundi ang mga bagay na hindi kayang tumbasan ng 3 milyon. Ang tiwala, ang kanyang dignidad, at higit sa lahat ay ang kanyang mismong pamilya.